Pag-uwi ni Taichi, napansin niya na bukas yung auto-lock na pinto ng apartment niya. Nagreklamo siya sa building manager habang galit na galit sa phone pero hindi niya napansin yung curse na nasa likod niya. Bigla siyang sinaksak at namatay tapos nadagdag yung info niya sa listahan ng Tokyo Jujutsu High. Si Akari Nita, assistant manager ng school, nagdadrive kina Megumi, Nobara, at Yuji papunta sa mission nila. Ini-explain niya na may koneksyon yung mga namatay, pare-pareho silang nag-aral sa iisang junior high for 2 years. Mukhang na-curse sila noon pa, tapos ngayon lang nag-trigger. Pero napansin ni Megumi na iba-iba yung lugar at date ng pagkamatay, kaya medyo sus ang theory na iisang curse lang yon. Dumating sila sa burol, balak sana magtanong sa classmates ng mga biktima. Nagulat si Akari kasi may burol pala, ibig sabihin same style ng death, pinatay sa harap ng bahay habang ayaw bumukas ng pinto. Pumunta sila sa Saitama Orami East Junior High para mag-investigate. Nakita ni Nobara yung mga tambay na nagyoyosi at gusto niyang galpihin para magtanong. Pero yung mga lalaki biglang yumuko. Akala ni Yuji at Nobara sa kanila yon, proud pa sila, pero kay Megumi pala yung respeto. Naloka silang dalawa nung nalaman na doon nag-aral si Megumi. Galit sila kasi di niya sinasabi mga ganitong info. Nung tinanong nila yung mga lalaki, sinabi na binugbog ni Megumi lahat ng siga dati. May staff na dumating at nagtanong kung bakit may outsiders. Si Akari nagpakita ng permit. Nakilala ng staff si Megumi at nagkumustahan sila. Lumipas na daw 20 years since graduation ng mga biktima. Naisip ni Megumi kung may karma ba yung mga yon. Sinabi ng mga tambay na baka konektado sa Yasuhachi Bridge. Kilala yon na suicide spot at paranormal hotspot. Dati daw uso na mag-bungee jump doon para trip-trip lang. May 4 na estudyante dati na nawawala tapos nakitang unconscious sa ilalim ng tulay kinabukasan. Napuntahan na ni Megumi yung lugar dati, wala naman daw special noon. Pero sabi ni Nobara at Akari, puntahan pa rin nila, baka ngayon may ganap na. Bago sila umalis, tinanong si Megumi tungkol kay Sumiki. Sabi niya okay lang siya. Nagtanong si Yuji kung sino yon, tapos sinabi ni Megumi na ate niya. Naiinis si Nobara kasi ang daming sikreto ni Megumi. Habang nangyayari yon, nagkita sina Maito at Geto tungkol sa bagong cursed objects nila, death painting wombs 1 hanggang 3. Tinanong ni Maito kung bakit di sinisira ng Jujutsu High yung mga ganito. Sabi ni Geto, di nila kaya sirain pag special grade. Ang ginagawa lang nila, pinipigilan yung activity para di makasakit. Iba si Sukuna Fingers kasi kahit matagal na, humihila pa rin ng curses at pumipili ng host. Pero yung death painting wombs, pwede pumasok kahit kanino. Kumuha si Maito ng isang normal na tao na walang idea sa curses, tapos pinilit niyang ipasok yung womb sa bibig nito. Boom, naging curse siya agad. Medyo casual lang si Maito na parang naglalaro lang, tapos pinakiusapan niya yung bagong curse na gumawa ng errands niya. Sa kabilang side, dumating ang 3 Jujutsu High first year sa Yasuhachi Bridge. Pagkatapos nilang imbestigahan ng tulay, wala silang nakitang kahit anong bakas ng curse. Nagkita ulit sila ni Akari at sinabi ang resulta. Sabi ni Nobara baka kailangan magsimula ulit pero ayaw ni Yuji magsayang ng oras dahil 100% ang death rate at ayaw niyang may madagdag pang biktima. Sabi ni Akari baka may koneksyon sa pagtalon mula sa tulay pero nasubukan na nila iyon. Dumating yung isa sa mga tambay kanina sakay ng motor para kausapin si Megumi. Kasama niya ang ate niya na dating kaklase ni Megumi. Sinabi ng babae na pumunta rin siya sa tulay dati sa gabi at ngayon tuwing uuwi siya sa gabi, bukas na ang autolock na pinto nila. Ramdam niya na may kung anong presensya, kaya sinabi niya ito kay Megumi dahil kasama niya noon si Sumiki. Nagulat si Megumi pero tinagol niya ang reaksyon niya hanggang umalis ang magkapatid. Napansin ni Yuji na apektado si Megumi at tinanong kung pupuntahan ba nila ang kapatid niya. Sa halip, tumawag si Megumi kay Ijichi para humingi ng backup pero walang available. Sabi ni Ijichi umatras na lang kung delikado. Alam ni Megumi na hindi siya pwedeng maghintay kaya binaba niya ang tawag. Sinabi niya sa dalawa na mas delikado na ang mission at pinauwi niya sila habang babalik siya mag-isa sa Yasuhachi Bridge. Sa totoo, pumunta siya mag-isa sa gabi para hindi madamay ang iba. Naalala niya ang sinabi ni Akari tungkol sa pagsubok sa ilalim ng tulay kaya walang epekto ang simpleng pagtalon. Kung nasa loob ng barrier ang curse, kailangan sundin ng tamang kondisyon para makita ito. Hindi ito full domain kaya parang katulad lang ng nangyari sa detention center. Biglang lumitaw sina Yuji at Nobara sa likod niya. Naiinis sila dahil hindi siya nag-share ng mga bagay tungkol sa sarili niya. Sabi nila hindi niya kailangan sabihin lahat. Pero pwede siyang magtiwala sa kanila dahil magkaibigan sila. Sinabi ni Megumi na si Sumiki ay parang tulog lang at hindi magising, at posibleng mapatay siya ng curse kaya kailangan niya itong tapusin agad.
Sinabi rin niya na mas delikado na ang mission pero hindi ito inintindi ng dalawa. Para makapasok sa barrier, kailangan sa gabi, mula sa baba, at tatawid sa maliit na ilog. Ginawa nila ito at nakapasok sa loob ng domain ng curse. Doon, hinarap nila ang isang curse na parang mole ang itsura. Biglang may lumitaw na isa pang curse mula sa Cursed Womb Death Painting at sinabi na may nauna nang dumating. Nalito ang magkabilang panig. Humarap si Yuji sa bagong kalaban habang sina Megumi at Nobara ang bahala sa curse sa loob ng domain. Habang sina Megumi at Nobara ay nakikipaglaban sa curse na parang mole, si Yuji naman ay nakaharap kay Kechizu mag-isa. Naiwasan ni Yuji ang dugo na binuga ni Kechizu, mabilis siyang lumapit at isang sipa lang, tumalsik agad ang curse. Tuloy-tuloy ang pagdura ni Kechizo ng dugo pero mabilis si Yuji, inikat niya ito para maiwasan ang dugo at nakapagpakawala ng sunod-sunod na suntok bago siya nahawakan sa braso. Sinabi ni Kechizo na nakuha na niya si Yuji pero kumontra si Yuji, hinawakan din ang kabilang braso nito at tumalon. Sa kanya tinayra ng improvised dropkick. Napansin ni Yuji na yung dugo ni Kechizo ay corrosive dahil natunaw ang pader sa likod. Sinabi ni Kechizo na malakas si Yuji kaya hindi na ito masaya. Sa loob ng domain, sinusubukan ni Nobara gamitin ang resonance habang si Megumi ay gumagamit ng itim niyang espada para patayin ang curse, pero mabilis itong umatras pabalik sa butas. Naisip ni Megumi kung ilan ba sila habang sinabi ni Nobara na parang whack-a-mole lang ito. Sumang-ayon si Megumi at sinabi na patuloy lang sirain ang mga labasan habang hinihintay niyang mapin down ang curse. Tinanong ni Nobara kung hindi makaganti ang curse dahil sa teknik nito pero hindi sigurado si Megumi. Napansin niya na ang paggamit ng curse technique, dami ng biktima, at barrier ay nagpapahina sa mismong katawan ng curse. Sinabi niya na swerte sila at mabilis nila itong matatapos. Biglang may kumuha kay Nobara palabas ng barrier. Tumalikod si Megumi para iligtas siya pero sinabihan siya ni Nobara na ipagpatuloy ang laban. Nagpatuloy si Megumi kahit hindi niya alam kung sino ang kumuha kay Nobara. Si Kechizo, naramdaman ang presensya ng kapatid niya, biglang tumakbo palayo kay Yuji at lumabas ng barrier. Nagulat si Yuji na tumakas ito. Tinanong niya si Megumi kung hahabulin niya at sinabi ni Megumi na sundan ito dahil si Nobara ay kinuha rin palabas at baka mas delikado ang kalaban niya. Bago umalis, sinabi ni Yuji na lumabas si Megumi kung maging delikado. Sa labas ng barrier, naiinis si Nobara dahil hinayla siya ng isang misteryosong tao palabas. Hinampas niya ito gamit ang martilyo at napaatras ang lalaki. Nagulat ang lalaki na babae ang nakuha niya dahil hindi iyon ang target. Sina Eso at Kechizo ay may mission at sinabing hindi nila sasaktan ng mga sorcerer kung aalis sila. Nalito si Nobara sa sinasabi ni Eso at sa kakaibang itsura nito. Hindi siya sigurado kung tao o curse ito, pati sa kakaibang amoy nito. Nagulat si Eso at sinabi na akala niya pareho lang sila ng pakay, kunin ang daliri ni Sukuna. Sa loob ng domain, patuloy ang laban ni Megumi at sinabi niya na sobrang simple ng galaw ng kalaban. Biglang lumabas ang curse sa likod niya, pero tinapos ito ng Divine Dog, Totality. Pagkatapos, napansin ni Megumi na hindi nawawala ang barrier kahit napatay na ang curse. Nalito siya at nagtanong kung ano ang nangyayari bago may lumabas mula sa exit. Nagulat si Megumi at naalala na nagsimula ang mga pagkamatay noong June. Parehong buwan kung kailan naging host si Yuji ni Sukuna. Napagtanto niya ito dahil kaharap na naman niya ang isang special grade finger bearer, kapareho ng nakita niya sa detention center. Dahil sa paglabas ng cursed energy ni Sukuna, nag-resonate ang mga daliri nito, kaya nagising ang curse sa tulay na may tinatagong isa sa mga daliri. Nag-defensive stance si Megumi gamit ang espada niya habang nakangisi ang curse. Isang bugso lang ng cursed energy, nabasag agad ang espada niya. Mabilis na sumugod ang finger bearer pero hindi tumama ang suntok dahil nasagip siya ng Divine Dog sa tamang oras. Habang buhat siya ng Divine Dog, sinubukan ni Megumi tawagin si No pero nagulat ulit siya sa bilis ng kalaban. Tinayre siya at bumangga siya sa pader na bato, nabasag ito at damyugon ng malala ang ulo niya. Saglit siyang nawala ng malay at nawala ang Divine Dog. Naalala ni Megumi ang training niya kasama si Satoru Gojo na nagsabi na kaya niyang manalo at kailangan niyang alisin ang limitasyon sa sarili niya. Saglit niyang naisip gamitin ang summoning na ikakamatay niya pero umatras siya sa desisyong iyon. Ngumiti siya ng parang baliw at pinili niyang manalo kaysa magsakripisyo. Inisip niya ang mas malakas na version ng sarili niya at doon niya inactivate ang domain expansion kay Mira Shadow Garden. Pinilit niya ang sarili niya kaya pati ilong niya damyugo. Pero okay lang sa kanya. Kahit hindi pa kumpleto, sapat na ito para manalo. Natakpan ng anino ang paligid at may mga palaka na kumapit sa paa ng curse. Habang busy ito, sinipa ni Megumi ang mukha nito ng malakas.
Gamit ang anino at mga palaka, naging mas mabilis siyang gumalaw at paikot-ikot siya sa kalaban. Naglabas ang curse ng concentrated na burst energy attack papunta sa ulo niya, pero gumamit si Megumi ng shadow fake kaya nakaiwas siya. Dalawang noon sabay umatake, pero sumabog ang curse at tinaboy ang lahat ng anino gamit ang malakas na barrier. Akala ng curse panalo na siya dahil wala na si Megumi, pero bigla itong nasaksak sa likod. Lumabas si Megumi kasama ang Divine Dog Totality mula sa anino ng kalaban at tinapos ito. Sinabi ni Megumi na kahit si Hinomi kaya masugatan ng aso niya, kaya walang laban ng curse. Natalo ang curse at nawala kasama ang domain. Sobrang pagod si Megumi, nagsuka siya at bumagsak. Sa flashback, madalas bugbugin ni Megumi ang mga siga sa lugar at lagi siyang pinapagalitan ni Sumiki. Isang beses, hinarap siya ni Sumiki tungkol sa pagtigil niya sa pakikipag-away, pero tumalikod lang siya at natapunan ng strawberry milk. Noong bata pa siya, nagpakasal ang tatay niya at nanay ni Sumiki pero bigla silang nawala. Doon pumasok si Satoru Gojo at tinulungan silang magkapatid para hindi mapunta si Megumi sa Zenin clan. Hawak ni Megumi ang isang daliri ni Sukuna at iniisip kung paano niya sasabihin ito kay Yuji bago siya tuluyang mawalan ng malay. Sa labas, naramdaman ni na Eso at Nobara ang presensya ng daliri ni Sukuna. Umatras si Eso habang hinahabol siya ni Nobara. Biglang lumitaw sina Kechizo at Yuji sa likod ni Eso. Nagalit si Eso dahil nakita ang likod niya at sinabi niyang papatayin sila. Nagmamadaling humingi ng sorry sina Yuji at Kechizo. Sinamantala ito ni Nobara at hinampas ang likod ng ulo ni Eso gamit ang martilyo. Nagalit si Eso at inactivate ang Rot Technique Maximum Winking, sinasabing mamamatay ang mga estudyante sa mga putakti. Nagpapatuloy ang laban ni na Yuji at Nobara laban kina Kechizo at Eso. Sinabihan ni Yuji si Nobara na iwasan ang dugo dahil delikado ito. Halos tamaan si Nobara ng maximum winking ni Eso. Sinabi ni Eso na tumakbo sila habang nakatalikod kaya tumakbo ang dalawa pero mabilis silang hinabol ng atak. Tinanong ni Yuji kung kaya pa tumakbo ni Nobara ng mas mabilis pero hindi na kaya. Kaya binuhat siya ni Yuji at tumakbo ng mas mabilis habang muntik na siyang tamaan. Sinabi ni Nobara na sasaklolo siya habang tumatakbo si Yuji sa kagubatan ng sobrang bilis. Nakaiwas sila sa pamamagitan ng zigzag sa mga puno hanggang makalayo pero hindi ito problema kay Eso. Samantala, si Kechizo dumaan sa mas diretsyong ruta at nahuli si Yuji, sa kanya binuga ang dugo sa kanya. Naipos ni Yuji si Nobara palayo pero nataman ang kaliwang bahagi ng mukha niya. Habang lalapit si Nobara para tumulong, tinamaan siya ng winking ni Eso. Ipinaliwanag ni Eso na ang dugo nila ay pumapasok sa sugat at katawan. Hindi agad nakakamatay ang dugo pero si Yuji may mga 15 minutes pa. Si Nobara mga 10 minutes bago maging buto na lang ang matira. Sa flashback, ipinakita kung paano nabuo ang death painting wombs. Isang babae na kayang manganak ng half-human half-curse ay napunta sa templo ni Noritoshi Kamo. Doon siya ginawa ng eksperimento, nagkaroon ng siyam na pagbubuntis at pagpapalaglag na naging siyam na death paintings. Sa loob ng 150 years, sila-sila lang ang magkakapatid ang meron. Sinabi ni Choso kina Eso at Kechizo na kumampi sa curses dahil doon sila babagay. Biglang tumawa si Nobara at ginamit ang straw doll technique, resonance sa sarili niya para masaktan sina Eso at Kechizo. Hinamon niya sila kung kaya nilang tiisin ang sakit. Napaisip si Eso kung titigil ba siya. Nagpasalamat si Nobara na gumagana rin ang technique kay Kechizo. Iniisip ni Eso na hindi sila mamamatay kahit paulit-ulit ang resonance at dahil active pa rin ang decay, hindi makakagalaw ang dalawa. Pero si Yuji hindi apektado dahil siya ang vessel ni Sukuna kaya may resistance siya sa lason. Nagulat si Eso habang pinapalo ni Yuji si Kechizo gamit ang cursed energy. Nagpalitan ng pwesto sina Yuji at Nobara at nakita ni Eso na malubha na ang pinsala ni Kechizo. Inatake ni Yuji si Eso, nakablock ito pero napalayo siya at napilitang i-deactivate ang technique. Inactivate ulit niya ang Wing King at pina-atras si Yuji. Hindi napansin ni Nobara ang attack dahil focus siya kay Kechizo. Dahil sa sakit, mas naging matalas ang focus niya. Bago tumama ang Wing King, dumating si Yuji sa harap ni Eso at sabay nilang ginamit ang Black Flash. Tumagos ang pako sa ulo ni Kechizo at naputol ang braso ni Eso. Naiyak si Eso at nakiusap na mabuhay ang kapatid niya. Tumalikod si Nobara, pero sinubukan pa rin ni Kechizo umatake. Mabilis na gumanti si Nobara gamit ang straw doll technique, hairpin at pinasabog ang pako sa ulo nito, agad itong namatay. Sinabi ni Nobara na susunod si Eso. Lalapitan sana ni Yuji si Eso para tapusin pero nakita niya itong umiiyak para sa kapatid niya kaya natigilan siya. Napansin din nila na hindi nawawala ang katawan ni Kechizo at na-realize nila na hindi lang sila simpleng curse kundi may laman at dugo.
Biglang may dumating na pickup truck at dumaan sa gitna ng laban. Sumakay si Eso at kumuha ng hostage para makatakas. Hindi siya nahabol ni Yuji. Akala niya gagaling siya at babalik para mag-higanti, pero nakita niya si Nobara na gagamitin ang straw doll technique sa naputol niyang braso. Ginamit ni Nobara ang resonance at tinamaan si Eso sa dibdib, lumabas ang dalawang itim na pako. Nahulog siya mula sa truck habang papalapit si Yuji. Humingi ng paumanhin si Yuji bago siya sinuntok ng diretso sa dibdib at tinapos. Pagkatapos ng laban, napansin ni Yuji na nasusunog ang kamay niya mula sa dugo ni Eso. Sinabi niya na masakit ito at hindi lang dahil sa dugo. Sa ibang lugar, naramdaman ni Choso ang pagkamatay ng mga kapatid niya at nabasag ang game piece. Nagulat si Suguro Geto habang umiti si Ma ito nang malaman na pinatay sila ni Yuji at ng mga kaklase niya. Sa Yasuhachi Bridge, sinubukan ni Akari tawagan ng mga first year pero walang sumasagot. Kaya nagmaneho siya para hanapin sila. Pagkatapos ng laban, naglalakad sina Yuji at Nobara sa gubat habang pinag-uusapan yung death painting wounds. Check ni Yuji kung okay lang si Nobara. Sabi niya okay lang siya kahit may sugat yung kaliwang braso niya at baka may lason pa sa katawan. Iniisip niya kung gising at hindi lasing si Shoko para gamutin siya, tapos napansin niya na parang weird si Yuji. Tinanong ni Yuji kung first time ba ni Nobara na may napatay na tao instead na exercise lang. Si Yuji naka-experience na dati dahil sa mga transfigured humans, pero si Nobara parang chill lang, walang issue. Pagdating nila sa ilalim ng tulay, nakita nila si Megumi na walang malay. Kaya na-worry sila. Biglang nagising si Megumi at nagpasalamat na okay sila. Sa sobrang relief, sinigawan siya ni na Yuji at Nobara kasi kinabahan sila. May hawak si Megumi na daliri at kailangan daw itong i-seal agad. Gusto ni Nobara tawagan si Akari, tapos si Yuji naman nag-offer na kainin yung daliri. Ayaw ni Megumi kasi hindi pa sure kung ilang daliri kaya i-handle ni Yuji. Ibinigay niya kay Yuji yung daliri dahil siya yung may pinakamaraming energy, pero biglang nagkaroon ng bibig sa palad ni Yuji dahil kay Sukuna. Kaya napasigaw sina Megumi at Nobara. Sa taas ng tulay, dumating si Akari at sinigawan silang tatlo pero deadma sila, kaya nairita siya. Pagkalipas ng 2 araw, kausap ni Gojo si Utaheim sa phone tungkol sa mall habang nag-flex siya sa galing ng mga students niya. Sabi ni Utaheim wala pa siyang nakikitang leads bukod sa mga estudyante at mag-iimbestiga pa siya. Lumapit si Gojo kay Maymay para sa ibang bagay at nagpadala ng 10 million yen, kaya sobrang saya niya. Sinabi ni Megumi kay Nobara na yung paglabas ni Sukuna ang nag-trigger sa curse sa Yasuhachi Bridge, at pinakiusapan niyang huwag sabihin kay Yuji. Meanwhile, inaasar ni Sukuna si Yuji dahil sa mga namatay, pero sinabihan ni Yuji si Sukuna na huwag sabihin kay Megumi. Sa Tokyo Jujutsu High, nagte-training sina Maki at Panda habang nanonood si Toge. Umupo si Panda at tinanong kung alam nila nangyari sa first years, sabi ni Maki oo. Biglang tumayo si Maki at inatake si Panda out of nowhere. Gulat siya. Nagkita sina Aoi Todo at Maymay kasama ang principal ng Kyoto. Sinabi ng principal na ang special grade ay sobrang rare, at ang grade 1 sorcerers ang standard ng malalakas. Mas delikado ang missions at mas mataas ang bayad. Dahil dito, tinanong niya ang request nila. Pareho nilang nirecommend sina Yuji, Megumi, Nobara, Maki, at Panda na ma-promote sa grade 1. Habang namimili sina Yuji, Nobara, at Megumi, may nahulog si Yuji kaya nainis si Nobara at sinigawan siya. Nagsorry agad si Yuji habang si Megumi nahihiya na lang. Biglang nakatanggap si Megumi ng message mula kay Gojo. Sinabi niya kina Yuji at Nobara na kailangan nilang makipagkita kay Gojo para sa isang top secret mission.